Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Biyernes po ay tumawag siya sa akin itong nakaraan na Biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Nagpwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin. Ang una niyang sinabi ay, kamusta ka na? At ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa. Isang linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na. Nakalimutan mo ata ako, tawagan. Sabi niya, pasensya ka na kasi minsan inuubos ni Veronica kasi meron lang oras kung kailan pwede tumawag. At kailangan niya hatiin yon sa aming dalawang magkapatid. Minsan, sa sobrang daming good news ni Veronica, ni Kitty, ay nauubos yung oras sa tawag. At merong mga araw din na ayaw niya tumawag. Ayaw niya makipag-usap. Yung mga araw na yon, nung nakaraang linggo, ay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa mga iskandalo sa flood control at sa budget ng ating bayan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat. Dahil alam ko, marami sa inyo ang maaga nagsimula ang kanilang biyahe papunta dito. Marami sa inyo ang maagang nagluto para may baon, para hindi magutom. Marami sa inyo ang hindi natulog dahil kailangan maghanda. Marami sa inyo ang nagmamadali kanina at malayo ang biniyahe. Kanina po, sa train station, dito lang po sa Kida Station, nandun po kami sa baba, nag-aantay kami ng taxi. Tapos, may bumaba na mga Pilipina, dalawa. Narinig ko na kaagad yung boses nila, nasa taas pa lang sila. Sabi niya, dito na! Dito na! Nung lumingon ako, nagkatinginan kami, sabi ko, ma'am, baba na kayo. Ako hinahanap ninyo, mag-rally kayo. Sabi niya, naka-green kasi siya, so in-assume ko na mag-rally siya. So sabi niya, oh, mag-rally, Inday Sara! Lumabas na siya sa ticket station, tapos lumabas na siya. Tapos sabi niya, layo pa ng biniyahe namin. Sabi ko, kami din maglayo pa ng biniyahe. So, marami sa inyo nagsakripisyo para pumunta dito. Maraming salamat. Yes, ma'am. Ang instructions ko sa akin sa organizer ay huwag daw ako masyadong madaldal dahil gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. Sabi niya ni Sara, huwag masyadong madaldal dahil picture taking pa. Ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat nating lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo
pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa tabaw ng pagkagandaho sa tanong. Ang unang sabi ko nga po, matagal ko natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. Magbibigay po muna ako ng update, ma'am, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague, nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Atty. Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat ni Sara kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kini-question natin ang jurisdiction. Saan yung kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na hinay ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede ma-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon, nakausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi na nakatulong. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang
akusado. Una, kapag siya ay posibleng magtatago. Wala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero, ano ang sinabi niya noong gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Ano ang kanyang girlfriend? Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ng girlfriend niya sa atin, sabi niya kay Sarah, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya. Diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, maghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Sabi ni, tinatanong ko siya, sabi ko, ano ba gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, pahabulit din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi na Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV, nakikita namin na hindi na makalakad. Di ba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwede mag-isa sa kwarto. Example lang mo kayo na gaano ka-grabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig.
So, kailangan maganda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi natin yan. Ganyan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya. PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganon. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo ay love life. Kasi si Kitty, ano pa medyo bata pa. So hindi siya open sa ang tatay niya ay madaming girlfriend.